Oras ng makihula, makisaya at manalo ng papremyo dito sa Family Feud. Please welcome our host, ang ating kapuso, Ding Dong Dantes. Welcome! Yeah, Sonny! Hello, hello. Hey, Juan. Hello, hello. Hey, Melvin. Hello. Magandang hapon, mga kapuso. Tuloy-tuloy pa rin po ang Good Vibes ngayon 2025 para sa milyong-milyong Pinoy. Music time is happy time. Kaya naman, pagsasamahin natin dito sa pinakamasayang family game show sa buong mundo, ang ngayong gabi, makikita nyo ang latest reinvention na na-miss nating female celebrity with her new band. Grabe, nandito rin po ang young pop alternative rock musicians na hindi na pumapigilan ang pagsikat. Kaya ang unang team, iglalanan na po natin pinangungunahan ng mahusay na singer, actress, host, and of course, Mother Julia Clarete with The Boys at the Back. There you go. Julia, Yes. welcome to Family Feud. Thank you very much. I'm so happy I'm finally able to guest. And na-miss ka namin. Ang dami na kami sa'yo sa television. Miss ko rin kayong lahat. Grabe. Grabe, Julia. Grabe, At syempre ngayon, kasama mo pa ang iyong bagong banda. Yes. Pakilala mo naman sila, please, sa atin. Sige. So, ang pangalan po namin ay Julia Clarete and Boys in the Back. So, palagi silang nandyan sa likod. Unang-una, we have Charlie on bass guitar. Hi, Charlie! Next up, we have Von on organ, keyboards. Is that wrong? At ang matinik na si Melvin on lead guitar. But Dom, we're not joined by our drummer, Viosh, and our rhythm guitar player, Robert Javier of The Youth. I see. But I hope they're watching. Yes, they are. Are they watching? Yeah, guys. I just want to say, I'm so happy to see you doing what you really love to do. Yes. Just music, noon pa man. At pati ang anak mo ay into music na rin. Sobra, drums, piano, guitars, tapos he also writes his own songs now, so nakakatuwa. And he's how young? 17. 17. Mag-18 siya sa May. Ngayong taon. Yeah. Ayun pala, ito si Sebastian. Ayan o. Nasa school band competition. Net po, pwede na mag-guest dito sa family. O tara, game. Ha? Sige. Siyempre, mana-mana sa ina. Pogi na eh. Alright, good luck. Julia Clarete and The Boys at the Back. Yay! Thanks, Doug. Now, Thank you. kung si Julia, 30 years na pong nasa showbiz, ito naman ang hot na banda na akala ng marami ay overnight success, pero hindi po. 10 years na rin po sa eksena. The band behind the song Ikot with over 16 million streams, as well as the hits na Wait and Kaakit-Akit. So please welcome Over October. On lead vocals, please welcome Josh Buizon. Hello. What's up, Josh? Welcome, Josh. Ito na, gusto namin makilala mga kasama mo yan sa Over October. Yes, so I'm here with the band. I'm Josh. Beside me, the pink hair is Lua. Ayan, gitarista namin. On the bass, we have Jory. Actually, we have two members also that are not with us. So si Janessa, yung drummer namin, tsaka second guitarist si Anton. Wala sila dito, busy kasi sila. But we're joined here today by Marty, who is boss namin yan kasi president siya ng label namin. Yeah. Oh, yun, Marty. Grabe, alam nyo guys, marami pong naintriga sa pangalan ng bandang Over October. Like, ano ba yung genesis nito? Well, Ano ba yung nagmula? nag-start kasi kami nung college pa kami. So back then, we were thinking, gusto namin ng name na medyo catchy. So it just so happens na ako tsaka si Lua, we're both the ones that started the band. We were both born in the month of October. So we were like, uy, gusto namin something with the word October in it. So nisip kami, mga Blue October, mga iba't ibang Bakit words. Blue October? No, wala lang. Favorite because color ata favorite namin. color namin. Kasi Atinista kami. Kaya. Oo. And then we were like, pero parang Over October, maganda yung ring to the sound of Over October. Tapos sakto din, Hell Week nun sa school. So gusto namin tapos na yung October. So Over October yung naging pangalan natin. Sakto din kasi October that month, di ba? Yeah. Wow. And look at you now. Yeah. No. Look at you now. Anyway, good luck, Josh. And good luck Over October. Good luck din sa inyo. Ito na. Alamin na natin ang sabi ng survey. Julia and Josh, let's play Family Feud.
Narito ang tanong. Nag-survey kami ng 100 Pinoy and the top 6 answers are on the board. Kapag nakasalubong mo sa mall, ang kakilala mo nakasama ang anak niyang twins. Ano ang una mong itatanong tungkol sa mga bata? Go! Julia. Ito na ba sila? Ayan na ba sila? Ano, malaki na siguro, di ba? Siguro, nakita mo sila growing up. Ayan na ba sila? Yan! Josh, meron top answer pa tayo dito. Again, kapag nakasalubong mo sa mall yung kakilala mo, nakasama ang anak niyang twins, ano ang una mong itatanong tungkol sa bata? Sino mas matanda? Madalas yan pag twins, di ba? O sino ang unang pinanganak sa inyong dalawa? Sino mas matanda? Ayan. Pero Julia, mas mataas mo sa'yo, pass or play? Di pass. Sorry. Pass? Pass. Strategy. Okay, let's go, guys. Over October. O, binasa sa inyo. Lua. O, nakasalubong mo sa mo. May kakilala kang twins. Meron. O, madalas tinatanong siguro sa kanila to, ano unang tatanungin sa mga bata? Alin si ano dito? Sino si Sino? Sino si Sino? Survey says, yeah. Nakasalubong mo sa mall, yung kakilala mo, kasama, anak niya, may twins. Ano unang mo tatanong tungkol sa bata? Sino mas masakit sa ulo? Sa ulo. Survey. Wala. Marty, ano pa? Saan sila nag-aaral? Saan sila nag-aaral? Pero usually, pag parehong school, hindi sila pwede sa parehong section. Di ba? Tama. Pinaghihiwalay sila, pinaghihiwalay. Saan sila nag-aaral? Wala. Alright, Julia, the boys. Pwede na kayo mag-huddle. Josh. Oh, Josh, again, nakasalubong mo sa mall, yung kilala mo, kasama yung anak niyang twins. So, ano ang tatanungin mo tungkol sa mga twins? Kanino sila nagmana? Kanino Survey says, una. May tatlo pa tayo sa board, Melvin. Isang suggestion para kay Julia. Ulitin ko, nakasalubong niyo sa mall, yung kaibigan niyo, pero may kasamang twins. Ano kayang tatanungin niyo? Kung identical ba sila? Nakambalo. Identical ba sila? Identical ba sila? Bon, Sino mas mabait? sinong mas mabait? Charlie. Sino mas unang niluwal? Sino mas unang iniluwal? So, ulitin ko, ha? Nakasalubong mo sa mall. Anong unang tatanungin mo tungkol sa twins? Julia. Identical sila? Identical sila. Ang sabi ni Julia, identical ba sila? Survey! Alright. Tignan natin yung mga hindi pa nakuha. Number 6, please. May lahi ba kayong kambal? Specific. Number 5. Anak mo? Ay, yung totoo nga naman. Hindi, caretaker lang. Number 1. Hindi. Iba kasi yung alam mong kambal. Kasi pag sinabi mo identical, alam mo ng kambal eh. Kasi identical, tapos fraternal. Pero pag tinanong mong kambal ba sila, hindi ka pa sure eh. So yun, doon nagkaroon ng debate. Anyway, nako, ng power chords kagad ang over October. Meron ng 41 points. I'm sure bumubuelo pa lang sila Julia Clarete at syempre yung boys at the back kasi alam nilang mahaba pa ang laban. Kaya ito na, rakrakan pabor at mas maangas na laban sa pagbabalik ng Family Feud. Welcome back to Family Feud. In full force po ang mga musicians at music lovers dito po sa Family Feud. Ang nakakascore pa lang ay ang over October na may 41 points. Pero this time, magtatapat na ang bahistang si Charlie at ang gitaristang si Lua sa round 2. Let's go, guys. Good luck. Top 6 answers are on the board. Nakitulog sa bahay ang iyong boss. O imagine, nakitulog sa bahay mo yung boss mo. Sana hindi niya hiramin ang iyong blank. Lua. Computer. Computer! Bakit kaya? Ba't ayaw mo magamit ang computer mo? Ano ba? Niya, hindi ako nagtatrabaho. Ano ba ang unang makikita niya pagbukas na sa home screen mo? Na hindi ako nakalogin so. Hindi ka nakalagi. Nandiyan ba ang computer? Wala. Charlie, again nakitulog sa bahay mo ang boss mo. Sana hindi niya hiramin ang iyong Underwear. Paano kung hiramin niya? Papahiramin mo talaga. May choice ba ako? Nandiyan ba ang underwear? Meron. Charlie, pass or play? Play! Play na! O, ito na, play. Let's go. Boys at the back. And Julia Clarete. Bon,
nakitulog sa bahay mo ang boss mo. Sana huwag niyang hiramin ang iyong ano? Damit. Damit. Pantulog, panjamas. O, di ba? Survey says, Okay. Damit pantulog. Melvin, ano pa kaya? Ano kaya yung medyo sana hindi hiramin ng boss mo kung ang iyong Kumot. kumot? survey says, Julia, natulog sa bahay mong boss mo. Ano yung sana hindi niya hiramin? Toothbrush. Toothbrush. Pero isang beses mo lang naman nagamit. Okay lang ba? Ayaw mo. O kaya, paggamit mo, tapos huwag mo lang kunin. Oh, wag ka na kumain. Pero mo sa kanya-kanya na yan. Sabi mo, Oh. Toothbrush. Nice one. Nice one. Nice one, Julia. Charlie, nakitulog sa bahay mong boss mo. Sana hindi niya hiramin ang iyong unang. Wow! Alam mo kasi siyempre, hinahanap-hanap mo yung laway mo, yung dati mo, ano. Di ba may ano yan eh, sa'yo lang yun eh. Alam mong hindi mo unan yun, di ba? Kapag ano, lalo pinahira mo sa iba, nakaw! Nandyan ba ang unan? Isa na lang, Bon. Isa na lang to sweep. Mukhang nga halata. Nakikitulog talaga yung mga boss nila sa bahay nila, di ba? Sana hindi hiramin ni boss ang iyong ano? Sabon. Sabon. Number 6, nandiyan ba ang sabon? Then, di ba rin, Melvin? Sana, nakitulog ang boss mo sa bahay niyo, sana hindi niya hiramin ang inyong Chinelas. Chinelas? Chinelas? Wala, over. Pwede na kayo mag-huddle. Julia, kailangan masagot mo to. Ano kaya to? Again, nakitulog sa bahay mong boss mo, sana hindi niya hiramin ang iyong Asawa. Isang gabi lang naman daw. Overnight lang daw, overnight. Sabi nila, asawa for number 6 to sweep the round. We'll see. Survey says. Happy ako for our two bands kasi syempre pareho na po sila nakascore. Julia Carrete and boys at the back now. They have 86 points. Habang 41 points pa rin ang over October. Sa aming pagbabalik, times 2 na po ang puntos. Kaya times 2 rin ang pressure dito lang sa Family Feud. Sa mga lagi pong nanonood ng Family Feud, all the best for your family this 2025. At syempre, special mention po tayo sa ating viewers dyan sa Buruanga, Aklan. Barangay Malcampo, Rojas, Palawan. No? Thank you po sa inyo. Tiwi Albay, Honor Apayao, Lamitan, Basilan, at Puerto Rivas, Balanga City, Bataan. Maraming salamat po sa inyong suporta. Napakahalaga po ninyo para sa amin. At syempre, ako gusto ko rin batiin ang aking mga kaibigan mula sa Philippine Navy na nanonood po sa atin dito. Doc Sares, hello po sa inyo. Marian, Doc Sherry, at syempre sa ating mga bisita, maraming salamat for watching. Enjoy the show. At dito sa studio, importante rin pong makascore para hindi po matambakan. At so far, ang grupo ni Julia Clarete at Boys at the Back, 86 points. Pero si Over October ay nag-ahabol with 41 points. Kaya next to fight, si Von, the keyboardist, and Jorik, the bassist. Let's play round 2. Top 6 answers are on the board. Double points round na po ito. Bad news. Nagpatattoo si Lola. Pero ang mas bad news, nagpatattoo siya sa kanyang blank. Jorik. Leg. Leg. Nandyan ba ang nagpatattoo sa leeg si Lola? Leg. Von. Again, bad news, nagpatattoo si Lola. Pero ang mas bad news doon, nagpatattoo siya sa kanyang Dibdib. dibdib. Pero pangalan ni Lolong nakalagay. Yes. Diba? Dibdib. Von. Ano? Pass or play? Play. All right, let's go. Let's play this round. Melvin,
Again, bad news, nagpatattoo si Lola. Pero ang mas malupit doon, nagpatattoo siya sa kanya. Patato sa puwet. At least nag-go. Pero pag nag-bikini, kita pa rin. Kita Kita pa rin. Survey says... Okay. Sa tingin mo, may age limit ba dapat na nagpapatato? Wala. Wala naman. Okay yan, any age yan. Expression. Yes. Si Wang Odga, di ba? Diba? Na-feature pa ng front cover correct. ng magazine. Anyway, nagpatato si Lola, pero mas bad news, nagpatato siya sa kanyang... Saan? Lower back, lower back. Lower back. Wala, Charlie. Again, bad news, nagpatato si Lola, pero naku, mas malala. Kasi nagpatato siya sa kanyang... Braso. Braso. Oh, nagpatato si Lola sa kanyang braso. Meron. Bon, again, bad news, nagpatato si Lola, pero mas malala. Nagpatato siya sa... Muka. Survey says... Melvin, nagpatato si Lola, nako, lala sa kanyang blank. Hita. Hita. Survey says... Oh, hita mo na, nandyan. O ha? Julia, isa na lang. Last na naman ako doon. Actually, madali lang yan. Bad news ha, nagpatato siya, pero mas malala. Naku, nagpatato siya sa kanyang blank. Buong katawan. Talagang buo. Kumbaga sa ito sleeve, di ba? Pag binuo. Ito Sleeve. talagang binuo niya. Oo. Basta lahat. Yes, but... Buong katawan. Survey says... Over, time to huddle. One last chance, Charlie. Okay? Bad news, nagpatato si Lola, pero mas bad news, nagpatato siya sa kanyang Kamay. kamay. Survey says... Guys, Marty, ano kaya? Suggest lang. Ano kaya? Patato sa kanyang Chan. chan, Joric, Genitals. genitals, Sa private part? private part, Kasi bad. Josh, Private part. private part. Ang sabi ng survey. Let's see kung ano yung hindi pa ko. Everybody, number 5. Oh, hindi. Yung sa mukha, iba. Specific talaga yung noo. Diba? Iba yung mukha kasi pwedeng sa pisngi, sa ilong, kilay. Anyway, recap. After 3 rounds, Julia, Clarete, and boys at the back, 264 points lang. Habang naghahabol pa rin ang over October, pero eto na siyempre, pwede pang makahabol talaga to. Melvin and Marty, nasa inyong mga kamay ng kapalaran ng inyong team. Let's play the final round. Triple points, top 4 answers are on the board. Magbigay ng salitang pwedeng mag-describe kay Andres Bonifacio. Marty. Matapang. Tao. Matapang. Siyempre. Marty, pass or play? Final round. Play. Okay, let's go. Andres Bonifacio. Si Andres Bonifacio ba ang magsasalba sa inyo, Josh? Salita pwede mag-describe kay Andres Bonifacio. Go. Matalino. Matalino. Nandiyan ba yung matalino? Wala. Dua. Malakas. Malakas. Sa kalab. Nandiyan ba? Wala rin. Pwede na kayo mag-huddle. What? Relax, guys. Joric, magbigay ng salitang pwedeng mag-describe kay Andres Bonifacio. Maginoo. Maginoo. Ang sabi po niya ay Maginoo. Nandiyan ba yan? Wala rin. Madali na lang to. Melvin, salitang pwedeng pang-describe kay Andres Bonifacio. Pilipino. Filipino, Bon. Bayani. Bayani, Charlie. Mahirap eh. Mahirap lang si Andres Bonifacio. Mahirap. Oo, mahirap. diba? Mahirap lang siya eh. Mahirap. Julia, marami siya na sinabi. Isa lang naman, top of mind. Salitang pwede mag-describe kay Andres Bonifacio. Bayani. 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 Andres Bonifacio. Ang
sagot nila ng Andres Bonifacio ay Bayani. Pasok kaya para maiuwi nila ang 100,000 Yes! na possible na maging 200,000 for tonight. Bayani! Nice one. Nice one, guys. Good game. Pero tignan natin. Sabay-sabay po nating tignan number 4. Bayan. And finally, number 3. Diba yung mga top of mind eh. Ang ating final score, Julia Clarete and the boys in the back, 528 points. Over October 41, pero syempre thank you dahil mag-uwi pa rin kayo ng 50,000 from Family Feud. Palakpakan po natin sila. Now, you've just won 100,000. Congrats. Next, dodoblehin natin sa Fast Money, Julia. Yes. Sinong dalawa maglalaro sa inyo? Sige, Von and me. It's gonna be Bon and Julia. Kaya sa mga nagpiprito ng ulam, bilisan nyo na kasi paparating na Fast Money Round. Dito lang sa Family Feud. Alright, Fast Money Round at sa Family Feud. Kasama natin si Julia ng Julia Clarete and of course, and the boys at the back. Alright, so how are you feeling? Okay naman? Eh, ikaw pa ba kakabahan? Hindi ako kinakabahan dahil sa harap ako ng mga tao. Kinakabahan ako, baka mali yung sagot ko. Di alam, ito sa Family Feud, ito yung walang maling sagot. Diba? Basta kung ano talaga yung pumasok sa unang pumasok, most likely yun ay tama. At kanina nakita naman natin, panalo na kayo. Oh, ang galing nga, Diba? nakakatuwa. Nanalo na kayo ng 100,000 pesos. Ang gusto lang natin ngayon ay gawing 200,000 ang inyong mapapanalunan. So, bukod doon, may 20,000 din ang napili niyong charity. Ano bang napili niyo? Napili naming charities, Biyaya Animal Sanctuary. They don't just look after dogs and cats. They spay them, they neuter them para safe at hygienic yung mga animals. At saka, meron din silang yung libingan ng mga fur babies natin. Ayan. So sa Biyaya Animal Sanctuary, Yes, so run by Rina Ortiz. makatatanggap po kayo ng 20,000 mula sa ating winning team. Kaya good luck po sa kanila. Habang si Von ay nasa waiting area, ituloy na natin sa Fast Okay. Money. Bigyan niyo po ako ng 20 seconds. Ito na. Ano ang karaniwang inuutos ni Mister kay Mrs.? Go. Pakiluto ito. Favorite mong part ng balut? Sabaw. Kung late ka na, hindi mo ito magagawa sa umaga. Maligo. Sa anong age nakakahiya ng humingi ng pera sa parents? 32. Bukod sa rose, bulaklak na ibinibigay kapag may okasyon. Let's go, Julia. Tingnan natin ilang points na nakuha mo. So, karaniwang inuutos ni Mr. kay Mrs. Iluto mo nga ako ng noodles. Cup noodles. Pwede. Oh. Ang sabi ng survey dyan ay, wow, nice one. Favorite mong part ng balut, yung sabaw. Marami yan. Yung unang hinihigop. Lalagyan mo pa ng suka at konti asin. Yun Naku po. mismo. Sabi ng survey ay 14 Okay. points. Kung late ka na, hindi mo na magagawa sa umaga, maligo. Ang sabi ng survey ay... Mama. Pero okay Diba? na rin. Anyway, There. nakakahiya na humingi ng pera sa parents sa ganitong edad. Sabi mo ay 32. Very specific. 32, ha? Sabi ng survey, wala. And of course, yung huli, bukod sa rose, bulaklak na ibinibigay kapag may okasyon, di natin naabutan. So anyway, 55 points, Julia. Not bad. Not bad. Thank you. Not bad. Okay. Balik tayo. Thanks, Doc. Let's welcome back, Von. Paring Von. Okay. So, kamusta? Okay ba? Medyo nakabahan. So bago tayo magsimula, may gusto ka bang batiin? Shout out to anyone? Shoutout sa lahat. Yan! Alam niyo na kung sino kayo, basta kayong lahat. Lahat kayo. Lahat kayo ay magbibigay ng good luck kay Von kasi kailangan niya yan. 145 points po ang hahabulin niya. Nakikita na po ng mga viewers ngayon ang sagot ni Julia. Bigyan niyo po ako ng 25 seconds at mag-uumpisa na kami. Good luck, paring Bon. Ano karaniwang inuutos ni Mister kay Mrs.? Go. Maghugas sa pinggan. Favorite mong part ng balut? Sabaw. Yung sisiw. Kung late ka na, hindi mo na ito magagawa sa umaga. Maligo. Kumain. Sa anong age nakakahiya na humingi ng pera sa magulang? 18. Bukod sa rose, bulaklak na ibinibigay kapag may okasyon. Bulaklak na binibigay. Bouquet. Let's go, Bon. Go. Kakalaman na.
Bukod sa rose, bulaklak na binibigay kapag may okasyon, ang sagot mo ay bouquet. Sabi na survey ay... Whoop! Ang sagot sa survey, maniwala kayo sa hindi, sunflower. Sunflower. Ang number 2, tulips. At number 3, sampagita. Anyway, sa anong age nakakaya humingi ng pera sa parents? Sabi mo 18. Ang sabi ng survey natin, meron. Pero ang top answer natin ay 25 years old. So, kung late ka na, hindi mo na magagawa sa umaga, sabi mo ay kumain. Ang sabi ng survey, top answer! Yun! Top answer tayo dyan, Brad! Favorite mong part ng balut, sabi mo, sisiw? Ang sabi ng survey, top answer mo naman tayo, Brad! 48 to go. 48. Karaniwang inuutos ni Mr. kay Mrs. Sabi mo'y maghugas ng pinggan. Sabi ng survey, magluto ang top answer. Nakuha ni Julia. Anyway, congratulations pa rin. Nanalo pa rin kayo ng 100,000 pesos. Let's welcome back over October. Ito na. Ayos. Babalik tayo, ha? Babalik tayo. Practice pa lang yun. Parang warm-up lang to. Warm-up lang. Yeah, good luck, good luck. And of course, gusto lang natin sabihin na more power sa inyong musika. I'm sure marami kayong nai-inspire, marami kayong napapasayang tao. Just carry on. Kaya mabuhay talaga ang OPM. Di ba, Julia? Muli, maraming salamat sa ating mahuhusay na Pinoy bands na kasama dito ngayon. Umpisa pa lang po ng taon, pero sobrang punong-puno po ng gimmick at saya ang lahat po ng episodes natin this 2025. Kaya, kapuso, saan ka pa? Saan ka pa? Maraming salamat po. Ako po si Ding Dong Dantes, araw-araw na maghahatid ng saya at papremyo. Kaya makihula at manalo dito sa Family Feud.